kasundo ni Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Naririto ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan, ang banal kong espiritu sa kanya'y ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan, hanggang ito'y katarungay mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang pag-atras at pagsuko ng sarili ay pagpapakita ng kahinaan. Minsan, sa mata ng mundo, ang pag-atras ay pagpapakita at salamin ng pagiging duwag. Mahina, mababa, walang kwenta. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ang pag-atras ay hindi pagpapakita ng kaduwagan. Bagkus, ang pag-atras at pagsuko kung minsan pagpapakita ng kalakasan at kababaang loob. Sa Ebanghelyo, narinig natin sa unang bahagi, sabi doon, nag-uusap-usap ang mga Pariseyo. Ito ang unang pagkakataong pinalano ng mga Pariseyong ipapapatay si Jesus. Bakit ano bang ginawa ni Jesus para siya'y ipapatay? Dahil para sa mga Pariseyo, si Jesus ay isang kriminal. Ano bang krimen ang ginawa ni Jesus? Pumatay ba siya ng tao na katulad ng mga mamamatay tao ngayon? Nangungurakot ba siya katulad ng mga kurakot ngayon? Simple lang naman ang ginawang kabutihan ni Jesus. Nagpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Kinahabagan, pinakain ang mga nagugutom at nangangailangan sa araw ng pamamahinga. Hindi ba't sabi niya kahapon sa Ebanghelyo,
habag ang nais ko at hindi ang hain. Kaya sa unang pagkakataon, pinagplanuhan ng mga Pariseyong ipapapatay si Jesus sa kabila ng paggawa niya ng kabutihan. Pero ang ginawa ni Jesus Nazareno, nanlaban ba si Jesus Nazareno? Naghiganti ba si Jesus Nazareno? Naghimagsik ba si Jesus Nazareno? Sabi sa Ebanghelyo, umalis siya roon dahil nalalaman ni Jesus ang totoong nilalaman at intensyon ng kani-kanilang puso. Umalis ba si Jesus dahil ba siya'y natakot? Umalis ba si Jesus dahil gusto niyang takasan ang gagawing pagpapapatay sa kanya ng mga Pariseyo? Hindi. Bagkus ginawa yun ni Jesus dahil hindi pa yon ang takdang panahon para isakatuparan ang kanyang misyon. Sa halip na maghimagsik at gumanti, umalis si Jesus bilang pagpapakita ng kababaang loob ng isang mabuting pinuno. Kaya nga sa dulo ng Ebanghelyo, binanggit ni San Mateo ang isang sulat mula kay Propeta Isaías sa isang naghihirap na lingkod, suffering servant. Ano daw at sino daw ang lingkod ng Panginoon? Sabi doon, hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya ay sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi nakikipagtalo at mahinahon ang isang mabuting lingkod ng Panginoon. Taliwas at kabaliktaran ng mga pinuno sa kasalukuyan ngayon. Sa halip na harapin ang problema, tinatakasan at pinagtatakpan pa nga. Sa halip na magpakita, aminin sa sarili na siya'y minsang nagkamali, pinili pa ring magkubli at iharap ang ibang tao para ipaglaban lang siya. Yun ang totoong duwag. Ang totoong duwag, hindi kayang humarap sa totoo niyang problema at pagsubok. Pero paano natin mapapakita ang totoong merong taong may kababaang loob? Ang totoong taong may kababaang loob, tulad ni Jesus Nazareno, mahinahon kung mangusap, hindi nakikipagtalo at hinaharap ang kanyang problema. Yan ang maging panalangin natin sa misang ito. Tayo din may kanya-kanyang pinamumunuan, marahil sa pamilya, marahil sa trabaho, marahil sa organisasyon, o marahil kahit ang mga sarili natin. Huwag basta atras-atrasan ang totoong pagsubok. Bagkus kabalintunaan at kabaliktaran nito ang kababaang loob na siyang dapat nating ipakita para tunay tayong maging malaya. Harapin ang krisis, huwag lamang atrasan at takasan. Bagkus isuko lahat kay Jesus Nazareno at hayaang turuan niya tayong magpakababa
na tulad at tunay na lingkod ng Panginoon. Hindi nakikipagtalo, mahinahon kung mangusap, at laging nagpaparaya.